Ang ilan sa pinaka-loyal, pinaka-mapagmahal at emotionally intense na babae na makikilala mo. Sila rin ang mga babaeng pinakanasaktan sa nakaraan. At kapag hindi mo naiintindihan ang history na yun, mali ang basa mo sa lahat. Iniisip mo, ang drama niya, overreacting siya, naglalaro lang yan. Pero ang totoo, hindi siya dramatic, hindi siya naglalaro. Siya ay nag-iingat. Ang nakikita mo ay bakas ng trauma na hindi patuluyang naghihilom. Kaya kapag bigla siyang umatras, hindi dahil ayaw kanya, kundi dahil tinatanong ng isip niya, ligtas ba ito? O mauulit lang ang sakit? At dito nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Pinipilit nila, minamadali nila, o umaatras sila agad. Pero ang lalaking may kontrol sa sarili, hindi nagre-react. Siya ay nananatiling kalmado, consistent, hindi nagbabago kahit may pressure. Dahil naiintindihan niya, ang babaeng nasaktan na hindi nahuhulog sa matamis na salita. Nahuhulog siya sa katahimikan ng consistency. Sa lalaking hindi kailangang magpanggap. Sa lalaking hindi pabago-bago. Kung gusto mong mahalin ang ganitong babae, huwag mong pilitin ang trust. Huwag mong ayusin ang nakaraan niya. Ipakita mo lang na hindi ka katulad ng dahilan ng sugat niya. Tahimik, matatag, totoo. Dahil sa huli, ang lalaking hindi nagdudulot ng gulo. Siya ang nagiging kapayapaan. Hindi mo alam ang buong kwento niya. Maaaring lumaki siya sa mundong puno ng sigawan at gulo. Maaaring tinraidor siya ng taong pinagkatiwalaan niya. Maaaring nagmahal siya ng buo, pero walang nagprotekta sa kanya. Kaya kapag nakilala ka niya, huwag mong isipin na simple lang ito. Hindi lang siya ang dinedate mo, kundi pati ang lahat ng pinagdaanan niya. Bawat takot, bawat doubt, bawat sugat na hindi patuluyang naghihilom. At kung hindi mo ito maiintindihan, mauulit lang ang kwento. Pero kung handa kang maging iba, sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 5 paraan kung paano mo siya mamahalin ng tama nang hindi mo nawawala ang respeto mo sa sarili, ang kumpiyansa mo, at ang kapayapaan ng isip mo dahil sa stoic mindset. Hindi mo kailangang iligtas ang babae. Kailangan mo lang maging lalaking hindi niya kailangang takasan. Kung gusto mong maintindihan ang babaeng nasaktan, na ito ang kailangan mong tandaan: emotional safety, higit sa attraction, consistency, higit sa grand gestures, patience, pero hindi pagtanggap ng chaos. Kailangan mong maging emotional anchor at iwasan ang pinakamalaking pagkakamali ng lalaki. Simulan natin sa pinaka-importante. Hindi attraction ang unang hinahanap niya. Safety. Kahit gusto ka niya, kahit masaya siya sa'yo, pwede siyang biglang lumayo. Imbes na sabihin, ako'y nasaktan, sabihin mo sa isip mo ang pangalan mo. Si Juan ay nasaktan. Si Juan ay galit. Si Juan ay disappointed. Mukhang kakaiba sa una. Pero may base ito sa psychology. Kapag ginawa mo ito, ina-activate mo ang prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa logic, control, at decision-making. Imbis na maging biktima ng emosyon, nagiging observer ka. At ang observer, hindi nagwawala. Hindi nagmamakaawa. Hindi agad gumaganti. Ang observer, nag-oobserba. Nagkokolekta ng datos. Tinitingnan kung ano talaga ang nangyayari. At kapag naging observer ka, humihina ang kapit ng emosyon. Hindi ka na nila basta-basta hinihila. Ito ang unang hakbang para maging unbreakable, ang matutong humiwalay sa nararamdaman mo para ikaw pa rin ang may control. Karamihan ng lalaki iniisip, kailangan mong maging intense para mahalin ka niya. Grand gestures, sweet words, big emotions. Pero sa babaeng nasaktan na, hindi siya nai-impress sa intensity dahil natuto siya sa nakaraan niya. Ang sobrang init, kadalasang nauuwi sa sakit. Kaya ang hinahanap niya ngayon ay hindi kilig
kundi consistency. Yung lalaking tumutupad sa salita, hindi pabago-bago kalma kahit may pressure dahil ang consistency. Nagbibigay ng seguridad, habang ang romance, pansamantalang excitement lang. Ngayon, tandaan mo ito. Oo, kailangan mo ng pasensya. Pero, huwag mong ipagkamali ang empathy sa pagiging martyr. Ang empathy ay pag-unawa, hindi pagtanggap ng toxic behavior. Dahil kapag sobra ang pasensya mo, nawawala ang boundaries mo. At kapag nawalan ka ng boundaries, nawawala rin ang respeto. Tandaan mo, ang trauma, nagpapaliwanag ng behavior, pero hindi nito binibigyan ng karapatan ang disrespects. Ang tunay na lalaking stoic, may malasakit, pero may limitasyon. Kalma, pero hindi nagpapakontrol. Dahil sa huli, hindi ka nandito para tiisin ang gulo. Nandito ka para magdala ng kaayusan. Kung gusto mong tumagal sa babaeng nasaktan na, huwag mong subukang iligtas siya. Hindi ka rescuer. Ikaw dapat ang matatag na presensya. Dahil ang babaeng dumaan sa trauma, sobrang sensitibo sa pagbabago ng emosyon. Isang maling tono, isang maling reaksyon, at pakiramdam niya, may mali na agad. At dito bumabagsak ang karamihan ng lalaki. Nagiging reactive, nagiging defensive, nagiging emotional din. Pero ang lalaking may control, kalma, composed, may disiplina sa sarili. Hindi siya nadadala ng emosyon at sa ganitong paraan, nararamdaman niya ang safety. Ngayon, ito ang pinakamalaking pagkakamali. Sinusubukan mong ayusin siya. Nagiging therapist ka. Tagasalo ng lahat ng emosyon niya at dahan-dahan, nawawala ang balanse ng relasyon. Ikaw na lang ang nagbibigay. Siya na lang ang tumatanggap at ang resulta, pagod ka, nade-drain ka, nawawala ka sa sarili mo. Tandaan mo ito, hindi mo responsibilidad ang paghilom niya. Ang role mo, maging partner, hindi tagapagligtas. Dahil ang tunay na lalaking matatag, hindi nag-aayos ng nakaraan ng babae, siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa kasalukuyan. Suportahan mo siya, unawain mo ang pinagdaanan niya. Pero tandaan mo ito, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Hindi mo kailangang isakripisyo ang kapayapaan mo para lang mahalin ang isang tao. Maging matatag, hindi martir. Maging kalmado, hindi kontrolado. Maging buo, hindi nauubos. Dahil ang lalaking may direksyon, hindi nawawala sa sarili niya para lang manatili ang iba. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mo na at mag-subscribe ka sa Aral mula sa Stoicism. At i-on mo ang notification bell para sa mas maraming content tungkol sa disiplina, mindset at tunay na lakas ng isang lalaki. At tandaan mo ang lalaking hindi nawawala sa sarili. Siya ang hindi basta-basta nawawala sa buhay ng iba.